ICC. If Duterte daw, tinatanong niya ngayon mga kababayan, kung si Digong Duterte daw ay protektado under the Trump's order versus ICC. Sinagot na po natin kagabi yan. Bakit? Paano mong sinabing sinagot? Babalikan ko lang mga kababayan. Yung sinabi ko po kanina, okay? Pupuntahan lang ulit natin yung statement dito ni President Donald Trump. Mga kababayan, masasabi natin si Amy talagang gumagawa na lang po ng eksena. Ayan, sa mga hindi po nakapanood kagabi, sabi rito, officially, this is the wording of the order. Okay? The United States unequivocally opposes and expects our allies to oppose any ICC actions against the United States, Israel, or any other ally of the United States that has not consented to ICC jurisdiction. Nagtanong si Amy. Anong tanong ni Amy, mga kababayan? Balikan natin. Kung si Duterte daw ba ay protected ng order ni President Donald Trump. Bakit kailangan mo pang tanungin, Amy Marcos? Naintindihan mo naman siguro ang ibig sabihin ng consented. Diba? So, ibig sabihin, mga kababayan, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte is not cover of that order. And besides, sabi nga po ni Attorney Bueno, ni Attorney Rene Ako, mga kababayan ng Kabataan Party List, ay wala pong legal basis, legal authority ang US President, mga kababayan, sa panawagan ng isang senador. Diba? Ang concern lang dito ni President Donald Trump ay kung mayroon, ulitin ko, kung mayroon po na major ally ng US na kinakasuhan ng ICC pero hindi naman po naging parte, naging member, or nagpasakop sa ICC. So therefore, kahit na may human rights violation, may crimes against humanity, yung leader ng ibang bansa na yan, kapag ito po ay hindi naging member, mga kababayan, walang pakialam, labas po ang ICC. Labas po sila doon at yun po ay tututulan ng US government, ng gobyerno po ni President Donald Trump, mga kababayan. Sa makatuwid, ginugulo lang nila ang utak ng mga Pilipino, kinukurap nila ang utak ng mga Pilipino at nagtatago, humihingi ng tulong. Nagpapasaklolo itong si Bato at itong si Amy Marcos kay President Donald Trump. Unang-una, babalikan ko na naman, itong si Bato, natanggalan po ng visa noong 2020. Anong kaso? Dahil involved po siya sa human rights violation. Okay? Ano yung human rights violation na yun, GP? Yan po, yung tungkol kila Digong. Kaya po siya inalisan ng visa. And do you think Donald Trump, mga kababayan, will trust you? And siya po ba ay makikinig sa'yo? Na samantalang ikaw, Bato de la Rosa, ay tinanggalan ng visa dahil ikaw ay involved. Galit na galit po ang US, ha? Tandaan po natin, pag ang isang tao may kinalaman po sa human rights violation, matik po yan. Kita nyo si Kibuloy, anong ginawa? Involved sa human rights. Diba? Hindi na siya makabalik sa Amerika. Oh, etong si Bato de la Rosa, ganun din, mga kababayan. Tingin nyo, papakinggan siya? Oh, GP, di ba? Hindi naman na tayo. Wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. O bakit hindi tayo tutulungan ng United States? Sabi, has not consented to ICC jurisdiction. Tayo, naging consented tayo. Nagpasakop tayo 2011 to 2018. Di ba? Nag-grant yan 2019. So, ibig sabihin, may grace period. Diba? Meron
period from 2011 to 2018 tayo ay member pa. At ang sinasabi ng ICC about jurisdiction ay hindi naman tungkol sa future. It is within the time that we are still a member of the Rome Statute. 'Di ba? Oh. Sabi ni Doming Tuason, hindi kayo pwedeng iboto. Mapanumbat kayo, wala kayong plataforma kung anong gaaswili pa rin. Okay? Sabi ni Sito Kaiba, tanong mo, Denby sa pumatay, dakilang ko pa. Diba inaaway si Denby? Si Lisa din nasa Estados Unidos, bakit napatay si Paulo? Naku po. Naniniwala kasi kayo, Denby, kay Maharlika. Naku po, kalalabas nga lang ng video. Mga kababayan, yung mga estudyante ni Attorney Lisa, 'di ba? Nagulat sila. Isipin niyo nagbi-video call, nagzo-Zoom meeting. Tapos nandoon si PBBM. Mga kababayan, ano 'yun? Ibig bang sabihin, papayagan si PBBM na nakapajama lang humalik kay FL Lisa? Kung sa ibang bansa 'yun, kung sa US 'yun, hindi gagawin 'yun. Ibig sabihin, nasa bahay lang. Sabi ni Alea Nabal, GP, yung statement ba ni Trump after ba na nahuli si Digong or before nahuli si Digong? Actually, mga kababayan, ito ay bago nahuli si Digong. Pero sa mga kababayan, kahit anong gawin natin dito, ang ibig sabihin ng has not consented ay hindi naging membro, hindi nagpasakop, hindi po natin ibinigay, mga kababayan, yung ating consent sa ICC. Okay? Tayo, kahit sabihin nila na wala na tayo, hindi na tayo member ng ICC, wala na daw jurisdiction, mga kababayan, pero naging member tayo. Kaya yung kay Digong Duterte, ang tanong, may ginagawa ba si Donald Trump? Kasi kung tama si Bato at si Amy Marcos, mga kababayan, di sana may ginawa na si President Donald Trump dito kay Digong Duterte. Pero bakit hindi nakikialam? Kasi, mga kababayan, wala siyang pakialam dahil merong consent or naging consented tayo ng ICC. Okay? Nasakop tayo. Naging member tayo. So, paano niya tayo tutulungan? Pero na lang, halimbawa, Israel, may kaso. Ganito pa kasi yan, ang example pa niyan, mga kababayan, para maintindihan ng lahat. Yung pagpapaliwanag ko kagabi. Halimbawa, tayo po, ngayon, sabihin ng mga tao, oy, kasuhan natin ng crimes against humanity si Bongbong Marcos, sasabihin ng mga kalaban. Sabihin natin, may napatay siya. May ngayon meron ding EJK ngayon. Nakapatay ng 500 katao. Kunwari mga kababayan, 500 katao. Tapos, etong si ICC, remember hindi na tayo member po ng, ngayon, sa kasalukuyan, hindi na tayo member ng ICC. So, wala na talaga totally. Kasi ibang na to ibang yugto ng buhay. Ibang pahina na ito ng libro. Sabi ng ICC, sige, kasuhan natin yan kasi merong patayan. Merong EJK, 500 yung napatay under sa kanyang pamumuno, under his watch. Ngayon, dahil tayo mga kababayan ay hindi na member, okay? Hindi na member, nasa labas na tayo, bagong pahina nga to, sabi ko sa inyo. Sasabihin ngayon ng mga tao, magpo-prosper ba yon? Siyempre, unang-una, hindi. Mga kababayan, granting na pinatulan ni ICC, sige, kasuhan natin kasi may crimes against humanity. Pero dahil, di ba ang sabi, pag ikaw ay kakasuhan ng crimes against humanity, including murder, torture, and RAPE, dapat may pulisiya ang gobyerno. Ngayon, may pulisiya ba ang gobyerno ng patayan? Wala. Walang pulisiya ng patayan sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi wala naman po siyang i-declare. 'Di ba? Wala siyang i-declare unlike kay Digong Duterte dati. Ngayon, kung ipagpilitan pa rin
ng ICC. Sige, anuhin lang natin, kunin natin. Andyan na ngayon si US para humarang. Hoy, tanga ba kayo? Ha? Bakit nyo ikukulong tong major ally namin? Bakit nyo iimbestigahan? Eh, yung iniimbestigahan nyo, unang-una, wala namang pulisiya. Pangalawa, yung nangyayari ngayon kung mayroon man, ay during the time na nakakalas na sila sa ICC. Yun ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Okay? Etong si Digong Duterte, kaya hinuli yan kasi yan yung nangyari ang crimes against humanity nung tayo po ay member pa ng ICC. Yun lamang po. 'Di ba? Sabi ni Jackie Kapilan, si Bato at Aimee, tama kasi Eva, parang may sanib na rin ang mga yan. Sir Romeo Barcibal, shoutout sa iyo ha. Long time no see, sir. Denby election, dapat po ang batas nasa ICC na lang, tanggalin na yung Supreme Court sa Pinas para di naman unfair. Okay. Sagutin natin yan, LB election. Sabi mo, ang batas dapat nasa ICC na lang. Unang-una po, kasi gusto mo akong maging sarcastic, no? Sarcastic kasi yung sinasabi mo dito. Unang-una, Denby, sasagutin ko ng maayos. Bakit ba binitbit ng ICC itong si Digong Duterte? Anong pinagkaiba nila kay Arnie Tevez? Meron. Unang-una, mga kababayan, ang ICC, sila yung nilapitan ng mga biktima ng extrajudicial killings. 'Di ba? Sila yung talagang dahil wala silang mahanap na hustisya dito during the time of Duterte administration, doon sila nagsampa ng kaso. Remember, 2017, nagsampa sila ng kaso sa pamumuno ni Trillanes. 'Di ba? So mga kababayan, bakit ibinitbit? Nasagot ko na kanina. Doon sila nagsampa, hindi naman dito sa Pilipinas. Hindi, may kaso naman nata dito. Wala pong nagsampa ng kaso dito kay Duterte. Kasi kung may nagsampa ng kaso dito, mga kababayan, ibig sabihin gumagana po yung ating judiciary. Although gumagana naman yung judiciary, kaya lang, mas pinili kasi ng mga biktima na doon magsampa ng kaso sa ICC para, mga kababayan, makahanap sila ng justice. Kasi nga, nakikita nila, nung time ni Duterte, ang lahat ng mga kumakalaban sa kanila, baka taniman po ng ebidensya. O baka mamaya, ilibing 6 feet below the ground. Or kaya naman ay mas matindi dyan, baka mamaya ilubog. Diba? Ilubog sa dagat, ipakain sa isda. So therefore, mga kababayan, kaya nandoon sa ICC itong si Digong Duterte. 'Di ba? 'Yun lamang po 'yun eh. Huwag na natin pahirapan po yung sarili natin. Kaya wag na po kayong magsarkasam diyan, magiging sarcastic. Kasi alam ko naman yung gusto niyong sabihin eh. Sila na nga ang nagbitaw ng kanilang mga salita sa kanilang sariling bibig from the horse's mouth. Sinabi ni Robin Padilla na dapat dito na lang natin litisin yan eh. Total, doon sa atin, tayo ang big boss. Dito, hindi tayo big boss eh. Doon pa lang malalaman mo na kaagad, mga kababayan, that they can manipulate something here. Diba? They can manipulate yung kalakaran ng paglilitis dito kay Duterte. Baka wala pa tayong mapuntahan. At ang matindi niyan, baka mamaya yung mga naghabla ng kaso, mawala na lang ng parang bula. Di ba? Sabi ni Kokoy, kung naging mabait si Digong kay Trillanes, di sana ala siya sa ICC. Actually, hindi yan eh, Kokoy. Kung naging mabait sana ang Duterte at hindi naging gahaman, hindi abusado, di ba? At hindi nagmamadali, baka mamaya 2028 kahit bopol si Sara, hindi natin nahalata. 'Di ba? Baka mamaya iboto pa natin si Sara sa 2028 kung nag-antay lang sila ng maayos. Oh. Sabi ni Sito Kaiba, mga DDS kayo, mga DDS di kayo loyalista, kundi mga tanganista at idiotertes. Ah.
Sabi ni Shelly D, 13 out of 15 justices ang appointed ni Digong sa SC kaya nga di madisbar si Puset. Unang-una, Supreme Court ba ang tawag dito, ang nagpapadisbar sa isang abogado? 'Di ba dadaan lang diyan pero ito po ay Integrated Bar of the Philippines pa rin. I don't know really the process is. Pero mga kababayan, darating at darating din yung panahon na yan. Kasi once na itong si Sara Duterte ay na-impeach, kasunod na yan, sigurado, ang pagpapadisbar sa kanya. Anyway, hindi naman din kasi, nonsense din na ipadisbar mo si Sara Duterte. Bakit kanyo? Ipapadisbar mo yung taong wala namang alam? Ipapadisbar mo yung tao na hindi naman napakikinabangan ng pagiging abogado? Diba? Useless. Nonsense. That is waste of time. Di ba? Thank you so much once again, guys. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Pagkita-kita tayo muli at enjoy. Happy blessed Sunday. Bye. Okay, Shelly D. The Supreme Court orders